Muli nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with PA Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang mga katanungan. Let's go to the first one. Ako po, Kuya Alan, Ate Pia. Ang dami kong followers. Nagpapatanong na naman yung mga followers ko. Pakahirap ng buhay. Ngayon, yung follower ko po, nagpapatanong siya kasi member po siya ng LGBT community. Nasa isang lesbian relationship po siya. Ngayon, may mga pagkakataon po na binubugbog siya ng partner niya. Tatanong siya kung pwede ba daw siyang magdemanda ng violence against women or children or VAUSI against dun sa partner niya. Yes or no? Ang answer is yes. Pero we had to discuss to be sure na ma-covered yun. Kasi ang normal, di ba, ang pangalan ng title is Violence Against Women and Children. So nung sinabi mong LGBT, teka, women and children. So, teka, woman ba siya? Pero ang sabi kasi sa batas is any person who commits an act against a woman na asawa niya, former asawa niya, o karelasyon niya, o anak. Kaya sinabing any person. So kaya yung any person na yon, normally ang iisipin mo is lalaki because inulo ko pa, sabi ko, this law was 20 years ago. I don't know kung naisip pa nila yon, no? Pero kung LGBT siya, pero ang nasaktan niya is a woman or the child, then it's covered. Salamat po. Ang next na katanungan. Ate Pia, Kuya Alan, kasi matagal na akong iniwan ng asawa ko. Ngayon, pinagpalit niya na ako sa ibang lalaki. Ngayon, gusto ko na po ulit magpakasal. Ngayon, pwede ko po ba itong gawin kahit dahil totally matagal niya na akong inabandona ng aking asawa? The answer is no. So when you say asawa mo and what you mean is legally kayong kasal, so kahit na meron na siyang iba, kahit matagal kayo hindi nagkikita, kahit na abandoned na, kasal pa rin kayo. 'Di ba? So kung kasal pa rin kayo, hindi ka capacitated, no, na mag-asawa ulit. Just to add lang, unless magfa-file ka ng kaso na annulment ng marriage. No? But the point kasi is may process yon. I-decide ng judge kung yung annulment mo, which the most usual cause is yung psychological incapacity, yung isa sa inyo walang kakayanan to perform their function, then baka pumasok yun. But ang tanong mo was more simple eh. Based on yung situation, pwede bang, hindi, you need a declaration na hindi ka nakasal. Kasi sa ngayon, kasal ka pa. Yes or no question number 3. Kuya Alan, Ate Pia, asking for a friend, nakakuha siya ng decision mula sa National Appellate Matrimonial Tribunal ng simbahan para ma-annul yung kasal niya. Ibig sabihin po ba neto, wala nang bisa yung kasal niya? Yes or no? So sa mata ng church niya, walang bisa ang kasal niya. Sa mata ng batas, may bisa pa ang kasal niya. May bisa ang kasal niya. Our laws do not recognize yung mga, kung anong sabihin ng simbahan. Interestingly lang, because I like to add the backstories also and current events, there are bills filed in Congress na pag nakakuha ka ng church annulment or kung ano man, pagpapawalang bisa, sabi dun sa bill, meaning pending pa lang yun, pag-aaralan pa lang. Yes. Pwedeng ang kahulugan nun ay i-recognize na rin yun ng Estado. Pero it's just a proposal pa lang. Yes or no question number 4. Kuya Alan, Ate Pia, kinasuhan kasi yung pinsan ko ng kanyang asawa ng isang petition of legal separation. Ilang beses na silang nag-hearing, nagharap sa huwes. And hinatulan sila ng legally separated. Ibig sabihin po ba nun pwede na sila ulit magpakasal sa iba? Yes or no? No. Dahil ang ibig lang sabihin ng legal separation, nire-recognize ng batas na pwede silang hindi tumira together, yung obligation nila to live together. Kaya nga, separation of bed and board, pero kasal pa sila. Di ba? So yun, kaya nga, separation lang. Pero hindi void or hindi inanal ang kanilang kasal. Meron kasing mga tao, and I think ako personally, feeling ko nung mga dating panahon na pinasayang legal separation, marami kasing tao, hanggang ngayon naman na
ayaw na talaga nilang, hindi na talaga nilang makayanang makasama to. Hindi naman nila ninanais na mag-asawa pa, basta wag mo na akong pakialaman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, meron kasi ako napanood na recent movie kung saan naghiwala yung dalawang bidang mag-asawa through divorce at nagpermahan sila ng papeles. Paano naging parehong bida yun kung naghiwalay? Ay, ako. Ang tanong ko po, pwede rin bang gawin din yun dito sa Pilipinas? Yes or no? Pirmahan lang, no. Pero, kahit nga pirma, kahit ano, wala nga tayong divorce. So, no talaga, kahit sa anong paraan. Napanood ko yan, pero marami yung eksena sa sine, di ba? Napapadalahan lang ng sulat. Yes. Tapos pag ni-receive mo, yun yung mga drama-drama, na kung pipirma ka. Tapos pipirma ka, i-mail mo ulit. Tapos magbabago isip mo, hanapin mo sa mailbox. Walang ganun sa Pilipinas. Meron pa yung isa. Our last question. Go ahead. Kanina ko po kasi habang breakdown, nagbabrowse ako sa social media. Sa followers mo. Opo, may Check nakita. mo kung nadagdagan. Siyempre. Isa-isa. May nakita pong ad or post. Nakalagay doon, annulment of marriage na hindi dadaan sa korte, sila mag-aasikaso, at saka no appearance. Legal po ba yun? Yes or no? No, absolutely not. At kanina kumukulo nga dugo ni Ate Pia doon kasi blatant na pangloloko. The authorities really have to do something about that. So, yun ang sabi ni Ate, let's make sure that something's done about yung mga illegal na blatant nandiyan sa social media. Maraming salamat sa inyong mga katanungan at marami tayong natutunan. Pero may pahabol pang tanong. Ngayong gabi ba pwedeng manalo? Yan ang magaganap dahil sa ating pagbabalik tayo maglalaro ng Alan Pia Pick at lahat ng ating studio audience ngayong gabi ay may regalo mula sa ating sponsor. Lahat ng yan magaganap dito lamang sa